Alright, as we start our afternoon worship service, let's sing some Christian songs. Let's sing the song Trust and Obey. On the first stanza, say, when we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. Well, He do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Last verse. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Everyone sing, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Sino kaya mo ay tinaragsak nga biyag? Trust and obey, to be happy in Jesus. There's no other way to be happy but to trust and obey on the will of God. Okay, so nagpintas nga mensahe iti kanta, kausat. Another song, let's sing the song, Joy in Serving Jesus. Sing, there is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my heart with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus as I walk alone with God. Tis the joy of Christ my Savior, who the path of suffering trod. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy.
that never shall depart. Amen. Praise the Lord. Truly, that there is joy in serving Jesus. And to be happy with Jesus, we must trust and obey. So, ako po, noong ako'y nag-surrender ng buhay, sumunod sa Panginoon, nagtiwala at humunod, beginning that day, nabago ang lahat. Di ba? Unti-unti, yung mga lifestyle ko noon, na masasama, ay unti-unti naging maganda ang direksyon ng ating buhay sapagkat tayo po ay sumunod sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Let's read our text this afternoon, mga kapatid. Dito po sa Matthew chapter 9, verses 35. Matthew chapter 9, 35. At basahin po natin, sabi po ng Biblia, And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then said unto his disciple, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Let's pray. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita, ang pag-aaralan. Patuloy niyo kaming kausapin sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat po. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay? So, ang ating pong pag-aaralan ngayon, sapagkat kagagaling po namin sa Missions Conference, doon sa Bethany Baptist Church, Makati. Alright? So, gusto ko pong ibahagi itong pamagat po natin ng makikita nyo po ba dyan, maliit? The Biblical Perspective of God Harvest. Maliliit na ho. The Biblical Perspective of God Harvest. Doon po sa Makati, okay, doon po sa Makati, ay, doon po sa Makati, since noong Monday, bumiyahe na po kami doon, at anong nangyari? Alright. So napakaganda po ang mga challenges na aming narinig. I want just to re-echo and share the challenges that we've heard from the World Missions Conference. Napakarami pong bansa ang mga dumalo. Merong galing Myanmar, merong galing Zambia, merong galing Uganda, Africa, merong galing iba-iba, 25 countries. 1,500 ang delegado outside from the membership of Bethany Baptist Church Makati. Para sa akin po, talagang na-enjoy ko eh. Sabi ko nga, itong 3 days, namimiss ko na. Oo. How much more sa langit? Di ba? Merong magandang fellowship po sa langit. Habang tayo po ay namubuhay sa lupang ito, hindi po tayo iniligtas ng Panginoon para lang maligtas. Kundi God save us to serve Him. Di ba? We are saved to serve. So, kaya nga po tayo may mission sa lupang ito. Merong kwento na sabi niya, nagkasakit siya na hospital, mamamatay na sana, pero binigyan ng Panginoon ng pagkakataong para mabuhay. Ibig sabihin, sabi ko sa kanya, may mission ka pa. Kaya hindi ka pa kinuha ng Diyos, may mission ka pa. Meron naman akong in-advise na nag-suicide pero nabuhay. Sabi ko sa kanya, may plano pa ang Diyos sa'yo. Oho, meron pang plano. So, meron tayong mission sa lupang ito. Biblical perspective of God harvest. 4 na bagay po. Una, the challenge. Okay, nakikita po ba dyan? Maliit nga lang po, di ba? The challenge. Ano yung challenge? Verse number 35. Ano po yung verse number 35 sa binasa natin kanina? Matthew chapter, tingnan po natin. Matthew chapter 9.
verse number 35, sabi ng Bible, when he saw and Jesus went all about the cities and villages, teaching their synagogues, preaching the kingdom of the gospel, and healing every sickness and every diseases among the people. So merong challenge. Sabi ng Bible, Jesus went to cities, villages. Di ba? Merong mga cities mga villages. Mahirap po ang mag-evangelize. Mahirap po ang magpunta-punta sa mga bahay-bahay. Ijay Manila, di Tate Amante, squatter area. Sirokti, ang bahay ng mga tao doon, merong nakatira sa ilalim ng tulay. Di ba? So merong nakatira. Pinapasok po namin yung ilalim ng tulay Tapos si squatter, dikit-dikit. Kaya meron akong soul winning po noon na at least 150 soul a week. Kasi ang daming tao. Pero, sa totoo lang, ang hirap mag-invite Tatay Mante sa church. Ipaparking mo na yung sasakyan, dito na kayo. Ayaw pa sumakay. Di ba? May challenge sa mission talaga. Lahat po pumupunta yung mga dating na dito, uma-attend. Hindi lang po 100 ang attendance. Di ba? Pero hindi may tumitigil, meron ding nagpapatuloy. So meron challenge talaga. Thank God. Merong ipinapalit ang Diyos sa mga bago na nagpapatuloy talaga sa gawain ng Panginoon. So anong challenge dito? Outreaches in different barangays. Kanina po, pumunta po ako dyan sa Santiago. Yung pinuntahan namin nila Pastor Sam noon. So sabi ni Tatay, anong tawag doon? Yung si Nanay Perla, kahapon sana bibisitahin ko Pero sabi niya, bukas na lang Pastor. Tamang-tama, meron akong bisita na galing Baguio. Actually po, marami po sila kanina. Baka meron po kaming, ewan ko kung may mga 20 to 30. Doon po kanina. So nag-share ako ng gospel sa kanila, tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Sabi ng isa na taga riyan sa Sansago, gusto kong pumunta sa inyo, Pastor. Sabi niya, saan ba kayo sa Kandon? San Juan. Ay, alam ko doon, sabi niya. Simbahan to, yung gilid. Alam ko yung napupuntahan ko yun. Hahanapin ko yan sa Lunes. May iatid daw po siya dito. Hahanapin niya daw sa Lunes dito. Di ba? So, bagong kakilala sa Diyos, gusto nilang lumago. Gusto nilang pumunta. Sabi ko doon sa sabi ni Kuya Marlon, yung nandoon po nakatira, dalaw-dalaw ka lang dito, Pastor, sabi niya. O sige, Kuya, sabi ko, magkakaroon tayo ng family Bible study once or twice a month. Or twice a month. Gusto namin yan, sabi naman ng mga tao doon. Akalain nyo yan? So, pinamerienda pa kami, pansit. Nakapansit pa tayo lahat. Si Anton, hindi lang pansit. Milk tea pa. Bakit? Inabutan ni nanay ng kanina. Binilk tea niya. Pero dingin niyo pa. So, may open Merong ayaw, nagko-close, merong tumatanggi, pero meron namang umuoo. Kaya sabi ko kanina, alam niyo po sa ating nagsusundo ako ng Sunday, tapos wala kaming natrabaho. Mahirap po yun Wala akong aasahan kung wala akong tatrabahuin. Kaya nga sabi ko, dapat Lunes pa lang. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Dapat mag-work talaga hanggang magkakataon. Para sa ganun, may aasahan sa linggo. May challenge Kaya tayo dumakil, gusto nating lumago, pero kung hindi natin tatrabahuin, wala. Di ba? Kaya hindi po tayo mananatiling maliit. Tatay bigat ka 27 tayo Mante. Di ba? Ton next Sunday, may ton LJ, 28 ton LJ. Di ba? Oo. 27, one first time visitor. Okay? Ni Tanay Telma.
nga, actually nagawid ta tayo, taga-Abra po siya. Binisita lang po yung anak niya dito. So, at least pumunta, Methodist po siya, pero Good Works and Methodist, sabi ko kanina, gospel ay by the grace and by faith. Tumanggap po siya eh. Kaya nang mag-invitation ako, sino pong nais sumanggap sa Panginoon, gustong matiyak ang langit, nagtaas po siya ng kamay eh. Tumanggap sa Panginoon. Di ba? Meron din akong nashiran noon dito sa ISMC. Si Tenten kasi na-stroke. Binisita ko yung girlfriend ni Tenten, binisita siya with her mother. So kinausap ko, tiyak niyo po ba sa langit kayo? Actually sabi niya, Methodist na ako, pastor eh. Tiyak niyo po ba sa langit ka napupunta? Hindi nga eh. In-explain ko po ng maliwanag sa kanya, saan ka napupunta ngayong tinanggap mo ng Panginoon? Sabi ko, langit na. Meron pa lang ganyan? Di ba? 20 years na ako sa church namin, sabi niya, walang itinuturong ganito. Hopeless, hindi tiyak sa langit. Pero, meron parang katiyakan ng langit. Kaya nga po, naghihintay lang silang ipapaliwanag. So, merong challenge talaga. Oo, mag-outreach tayo. Di ba? And then, 1 year and 3 months na po tayo dito sa Candon City, LJ. Si LJ umaatin po dyan sa noon, sa San Jose. Sila yung nauna actually dito. Umatin na po yan ng camp doon sa Sinait. Doon sa Sinait. Di ba? Oho, hindi ko lang po siya nakita nung camp kasi. Pero kung nakita ko, tawag ako ng tawag, wala, hindi ko makontak. Pero, sila yung una doon dito eh. Akalain nyo po dyan, no? Yung mga nakilala natin dyan, hanggang sa nilipat tayo dito. Di ba? Naka-distribute po tayo ng 26,000 gospel tracts. Kuha po kayo dyan, no? Mag-abot po tayo ng gospel tracts sa school, sa kahit saan, sa palengke. 26,000 na. Ang goal namin ngayong taon po ay 20,000. Kaya natin yan. Sa Marso, merong, anong tawag dyan? Night market na naman. Kasi na December tayo. Isang buwan daw po yan. We will take advantage na gabi-gabi pumunta dyan. Oho, at least makadistribute tayo ng 10,000 dyan itong March. Sa December, marami na namang tao. Diba? So, meron kaming goal na 20,000 gospel tracts. 1,000 souls won. 20, at least 20 na baptism. At least 60 na attendance dito. Kasi 30 po kami last year eh. Itong second year, dapat 60. Binibilang-bilang ko na po yan eh. Sa totoo lang, kaya naman. Oho, dito hanggang dyan. 60, at least dito, 60. So, kaya pa. Di ba? Pag nag-exceed, dyan na po ako tatayo dito. Kaya po dyan hanggang 80%. Dito na po ako tatayo dyan. Lalagyan natin ng tolda dyan, 80. Di ba? So, merong challenge talaga. Oho, pero marami tayong matutulungang pamilya. Marami tayong madadala sa Panginoon. Maraming kabataan na magkakaroon ng stand sa kanilang buhay na ito pala gusto ng Diyos para sa akin. Gusto ng Diyos gamitin ka niya eh. Gusto ng Diyos mag-involve ka sa gawain ng Panginoon. Gusto ng Diyos nagwi-witness ka rin ng tinanggap mong kaligtasan. Gusto ng Diyos na mag-invite tayo ng mga tao dito. Di ba? Gusto ng Diyos ay mabuhay ka pa ng matagal. Ayaw ng Diyos nagsisuicide tayo. Oho, huwag nating iisipin na mag-suicide. Kasi, pag inisip natin mag-suicide, hindi yan solusyon. Mag-iiwan tayo ng maraming problema sa ating pamilya. Diba? Gusto ng Panginoon, may maganda siyang plano sa iyo eh. Pinakamaganda po, magtiwala tayo. Pangalawa, hindi lang challenge. Ano po yung pangalawa? The compassion. Una, the challenge. Pangalawa, the compassion. Verse 36, anong sabi ng Biblia? But when he saw the multitude, he was moved with compassion. Diba? Sa World Missions Conference po, dapat, sabi ng pastor doon, kasi may tinawag sa, pupunta po ako sa Africa, pupunta po ako sa Myanmar,
Bakit naman? Kasi may pangangailangan. Sabi ni Pastor Nable, hindi mo lang dapat nakikita yung pangangailangan. Dapat may burden ka, dapat may calling ka doon. Kasi kung nakita mong pangangailangan, nahirapan ka, uwi ka na. Bakit? Walang burden walang calling, walang expression ng Diyos sa kanyang puso. So, anong kailangan? Compassion, pag-ibig. Ngayon pong Pebrero ay buwan ng puso. Buwan ng pag-ibig. Di ba? Si Anton, may iniibig ka na? Ay, di ba? So, may compassion. Alam niyo po, dapat yung pag-ibig natin, i-transfer mo lang sa Panginoon yung pag-ibig mo sa Diyos. Di ba? At alam niyo po, pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang tao Halimbawa, ako, mahal ko ang hindi ko kakilala. Yung bakiyang kilala ko. Di ba? Kung yung hindi ko kakilala, mahal ko, binabaginan ko Yung pakayang taong malapit sa akin. Alam nyo, ganun din ang Panginoon. Pag mahal mo ang Diyos, may experience mo rin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Di ba? So, alam niyo po, una muna, para ma-develop yung love natin sa tao, develop muna natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Sabi sa Bible, Matthew 22:37, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. Di ba? Vertical relationship. Pagka minahal mo ang Diyos, meron ding horizontal relationship. Love thy neighbor as thyself. So, vertical and horizontal. Una muna ang Diyos, at pag inibig mo ang Diyos, iibigin mo rin yung mga mahal ng Diyos. Yung tao, di ba? So, meron pong meron pong compassion. Dahil sa multitude, they scattered abroad. So, ano yung scatter? Nagkalat. Awan, having no shepherd. Ana aramidom ng di karnero, kada kalding, kada dadjeti nga taltalon. Mabmain initan da, matudtuduan da, kasi ka amo na. Ana aramidom, numakitkitam digay karnero, nga dadje nga matudtuduan. Ingkay yapo na. Di ba? Ingkay linong. Isisilong mo para sila ay maging safe. So ang tawag po doon, meron kang pag-ibig sa kaluluwa. May pag-ibig tayo. Alam niyo kung hindi tayo inibig ng Diyos, hindi binigay si Jesus, saan tayo pupunta? Impyerno. Kung hindi binigay si Jesus Christ, wala tayong kapatawaran. Kung hindi binigay si Jesus Christ, tayo ay magbabayad ng kasalanan sa dagat-dagatang apoy. Pero salamat sa Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoon. Bakit? Compassion, pag-ibig. He was moved with compassion. Mahal niya Diba? Kasi ako makita, di kita politician. Handa ko magkurkurakot no, makita da kasasaad ti Pilipino. Tay, di ba? Nagado grigrigat. Nagado lang nagrigrigat Di para iti tao nga grigrigat, imbulsa na pa ilang. Awang compassion na tayo. Dete kwa. Tawag na no ka din. Ano tawag na no kwan? Imbes nga nakita na Jay ka sa pulang ti tao, nga damo budget para kanyada. Imbulsa na pa ilang tayo. Imbes na ibinigay niya sa Pilipinong nangangailangan, nakitang-kita niya sa mata niya na naghihirap sila, binulsa pa. Anong tawag doon? Makasarili. Greedy. Naagum. Diba? Makapal ang muka.
Walang iya. Di ba? Akalain mo yung para sa tao, kitang-kita mong flooded sila. Di ba? Nababaha sila. Alam niyo yung sa sa Bulacan? Sabi nandun sa Bulacan, 5 months na tong lubog dito, sabi niya. Matanda na ako, sabi niya. Malapit na akong mamatay. Ito lang ang makikita ko, malapit na nga akong mamatay. Ito ba ang makikita ko? 5 months na hindi pa umuhupa. Uulan na naman. Damo budget. Ngam idinakita na tayo, masapul ti tao. Ngam, can you imagine? Masapul ti tao. Ngam, yung bulsa na tiluko. Di ba? Masapul ti tao. Kakaasida. Napan-napay lang yung bulsa. Awang puso na tayo. Di ba? Ngam amom itipudpud no nga makasapon. No nakita na ko ma? Compassion. Handa dapat kasa. Handa dapat mababaha. Dapat naurnus. Iti biyagda. Iti tayo. Iti apagiso. Nga para kanyada. Kasi kumatay eh. Compassion. Amoy iti na tao mapanja impyerno. Iti na tao mapahamada. Masapol na tayo. Nga mapanagiwaragawang. Iti ebanghelyo ni Jesus. Taano mapanda langit. Iso nga mo yun po. Tandaan tayo, datay nga Kristyano, anak ng ti Diyos, sinisalakan na dyan impyerno. Ay ayatin na tayo ni Apo Diyos eh. Ay ayatin na ka, ti Apo. Di ba? Hana ka nga baybayan ti Diyos. Di ka suicide. Di ka glas-las-las. Di ka buk-bukkel. Hanga solusyon. No di ka di mas mapahamak pa itibiyag mo. Adu pa'y problema nga maibate. Hanga dete tayo amante, ada problema ko ma. Tapos agtangad-tangad ka, kaya na nga tangabag ka dete kung kunaw. Tapos ada tali, ada problema. Saka pa'y laiinuman, tiarak, tanong ko, nalilaw ka. Sir, napanasagtag kasta, sir. Di ba? Madihararamidang kasi, tikan doon. Liman tayo, tinamamukon. Nga kasi siya, kasasaan na. Halang. May kayo nang yan, Ton. Sir. Ngay susolusyon na yata. Ay ayatin na ka ti Diyos. Ada plano ti Diyos nga nasaya at kanyang. Han ka. Agsisuicide. Sumurot ka, church. Anang kanyada, agsimba ka ngamin. Tano malawlawagang kayo. Nanangagyol ako matay message sa itay bigat. Don't miss God's miracle in your family. So mayroong compassion ng Panginoon eh. May kalo. Anadyaw mo na? The challenge. 2, the compassion. 3, the calculation. Verse 37. Anak ko na, verse 37. Uy, Matthew 9:37, sabi ng Bible, Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Di ba? Harvest plenteous, laborers are few. Madi umanay. Di ba, day? 10 hectares. Kuma, iti magapas. Duduwa, iti agapas. Taymante, 10 hectares si magapas, 2 agapas. Sa mga nung hektaryada, 5. Kaya may isang aldaw? Kaya 2 aldaw? Kaya 3 aldaw? Madi kaya. Iso nga di calculation, kurang eh. Kurang. Manutay ito eh. 30. Manok kan doon, 66,000. Diba? Manok gapas, itikan doon, 66,000. Kat mano tayo, 30. Magapas tayo nga namin, di kita nga tattao. Diba? Kurang. Ano arabi din tayo? Again invite. Ag this disciple, soul winning class.
Meron tayong soul winning class, 18 lesson. Ini-enroll natin yan, meron tayong graduation yan. After soul winning class, 18 lesson, discipleship class, another 18 lesson. Di ba? Doctrine class. After doctrine class, preachers and teachers class. Para pag pumunta yan ng iba-ibang lugar, aga-abroad to LJ, Saudi, or Thailand or Dubai, gaputa nakasulsurog soul winning, gaputa na disciple, gaputa muna doctrine ti Biblia, gaputa teacher, napangkajay, agi-start ka ministry tayo ta. Di ba? Kaya nga may soul winning class eh. Para pagpunta niya sa Saudi, soul winner. Kaya nga by discipleship class eh. Para pagpunta niya ng Saudi, discipler. Teacher. Kaya may teacher's class. Anong iti-teach niya? Doctrine lesson. Tingnan niyo po merong calculation eh. Kulang. So mag-pray tayo. Ito panghuli. The command. Verse 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest. Matthew 9:38. Diba? Tignan nyo muna. By the way, bago yung number 4, John 4:35. Say not ye, there are yet 4 months. Then cometh harvest. Apay ko na yung 4 months pa eh. Behold, I say unto you, lift up your eyes, look on the fields. They are white already to harvest. Amom tayo, iti pagay nga white, ipus dedan. Iti dapat nga apitem, yung tawag doon, yung aanihin dapat, ang kulay niyan, gold? Or brown? Dapat brown. Pero sabi ng Panginoon, white na. No white tayo. Ano white? Ipuse na. Sira na. Tapos sabi nyo, 4 months pa. Tingnan nyo po, say not ye, there are yet 4 months, then cometh harvest. 4 months pa ang hinihintay nyo bago kayo mag-ani. Sabi niya, behold, I say unto you, lift up your eyes. Tingnan nyo mabuti. Look on the fields. They are white already for harvest. Bakit 4 months pa eh? White na eh. White na nga, hintayin mo pa ng 4 months. White na ha? Sabi ng mga disciple, 4 months pa. White na nga, 4 months pa. Kaya alam niyo po, the harvest in Candon 66,000 is already white. White in hair. White in age. Near to the grave. Pero konti yung nagwiwin. Kaya alam niyo po, kinakailangan nila ang Panginoon. Tayo sa langit na tayo pupunta. Sino nang tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas? Taas kamay. Tayo, langit na tayo. Oho, may buhay na walang hanggan na tayo. Tiyak na tayo sa langit. Yun ang pinakamahalaga. Langit ka pupunta. May problema pero sa langit ka pupunta. Mababa ang grades pero sa langit ka pupunta. Diba? May trials pero sa langit ka pupunta. Broken heart pero sa langit ka pupunta. Walang pera pero sa langit ka pupunta. Mapalad ka eh. Sa langit ka. Kaya alam nyo po, may mission po tayo. Di ba? Ano yun? Yung kuwan, no? Number 4, pray ye therefore the Lord of the harvest. Kaya dito sa Candon po, panghuli na po ito. Meron tayong Matthew 9:38 prayer. Sa tuwing 9:38 ng AM at 9:38 ng evening, twice a day, nananalangin tayo ng laborers. Ako po, nagpipray ako ng laborers. Ano yung laborers na yan? Either soul winner, discipler, teacher, preacher, usher, driver. Kita nyo, na-answeran G driver, ni Mang Boyet nag-drive. Diba? Ni Anton nag-drive. Yes, sir. Oho. So ano pa eh? Teachers, musician. Sabi ko sa nga na J.An kanina, gapot na the music class sa'yo, Saturday 3 p.m. Tapos, Sunday, alas 3 mo lang. Daka ito ang tugtog ng amuyo. Yes,
Di ba? Yes, sir. So ni Anton, to na mo Anton. Mabepay. Ay, bakit, sir? Pero no kaya lang to, agtukar to. Oh. Si Anton, matagal pa. Si Musi pa lang eh. Tsaka GNC. Si, sir. Alright? After 2 minutes, hindi si. Hindi si. Q. Yo, Malayo eh. yung matatayo, sir, yung matatayo. Ako nakakantahan sa bahay ko, Bong. G. Pero at least, desidido naman matuto. Tignan niyo po ito. Manalangin tayo, di ba? Sa Panginoon. Estudyante, manalangin ka. Oho, kanayong agkararag bago ka mapaniskwela. Amen? Amen. Narigat agbasa kasi di ka agkararag eh. Padasam J agkararag, apoy ka nagsirib ko bago mapaniskwela. Apoy tulungan na bago ang mapaniskwela. In the ministry, Lord, pray ye therefore the Lord of the harvest. Sabi nga ni Pastor Edwin Tan eh, preach ka ng preach, challenge ka ng challenge. Hindi ka naman nagpipray sa Lord of the harvest, walang ipapadala. Kasi ang magpapadala, Lord of the harvest. Kahit preach ka ng preach, pag hindi ka nag-pray ng laborer, wala, sabi niya. Ang formula, hindi preach. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He may send forth laborers. Ito, verse 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Manalangin po tayo ho ng mga magtatrabaho dito sa Kandun. Diba? At alam nyo, pag napuno natin to, bibigyan tayo ng Panginoon pa ng mas malawak na place dito. Oho. Tuloy-tuloy lang kayo, young people di ministry. Sunday morning, Sunday night, Thursday night. Adamot pagsundo tayo eh. Libre mo. Sundo atin, walang bayad. Diba? Sir, At dapat tasango tabalay mo, naglugang kalanganan. Numakasampot ka toy. Kagdingag. O may dakan tumalay tulog. Sango balay. Anak, gasto awan. Nakasursuro tayo pa, nakapag-pray tayo pa. Na-blessan tayo pa. Adapay pansit tayo, adapay iti mais. Sa totoo lang, pag meron po kami tinatanggap dito, isi-share po namin. Mas gusto ko pa yun eh. Kaysa ako kakain lang nun. May empatyo pa ako eh. Mas magandang i-share. Di ba? Oho. Kaya alam niyo, tandaan natin yan. Mag-pray tayo. Estudyante, makagraduate ka. yes, sir. Di ba? So, Hanton, di ka makagraduate. Di ka basbasa eh. Kasi ka makagraduate. Sir, dublek to lang, sir. Very good. Di ba? Pagbasa Anton walang, Yes, sir. oh good. Oo, at least na-challenge ni Anton. Nagbasa ulit. So, mag-pray po tayo. Ano po yung unang letter C? The challenge eh. Maraming tao eh. Ano yung pangalawa? The compassion. Dapat may pag-ibig tayo sa tao. Di ba? Nakasagudan na yung Dapat mahal mo yung magulang mo habang buhay pa. Ibahagi mo ang kaligtasan sa kanila. Mahalin mo na sila habang buhay pa. Kasi pag namatay na, wala na. Paano mo pa i-express yung pag-ibig mo? Wala na eh. Kaya habang nandyan, walang perpektong magulang, pero magulang pa rin. See? So kaya nga, love, compassion. Number 3, calculation. Harvest is plenteous. White na. Pero kukunti pang nagtatrabaho. Kukunti pa tayo eh. Kailangan pa tayong mag-invite. Tatay Mante, bang to man di kita tagad si Tatay Mante. Niweng among niweng ko na umayak to may jay. Saya bantalat tatay ah. Kung na pa'y pas, tatay ni Manang Weng, nagsweldo akto pastor ko na. First sweldo kita ISPSC, ag Thanksgiving service tayo ito. Di ba? Adun to tao nga umayag, preach sakto tayo. Opportunity to share the gospel. See that? So, calculation and then command. Pray kung nanad to. So, managkararag tayo. Oo. Managkararag tayo. That's God's perspectives in God's harvest field.
Let's pray. The Apo Diyos, sa mami nga nailangitan, thank you iti saong nga naadal mi, simple message. So this afternoon, bendisyonan na kami, patuloy nga aramadan na kami to share your love to others. At bendisyonan, di kiti ubing, ti panagbasa da, pamilyada, kinuray pa, di kiti kasapsapulan, mi kadeti nga lawas na. Please, in Jesus' name, amen. Nakadungog kin nakakidum tayo pa ilang, ikararag tayo man nga po sa rin na, to share your love to others. Oo, basit kami ng adult tao, ng uray man pa'y kasyay, bendisyon ang ti-work ni ko nam. Ikandon, Bible Baptist Mission. At ikararag mo di pa nagbasa matin. Tulungan na ka na po, Diyos. Anaman ti struggle mo, pagrigatam, dadagsin, paggibibitam, kasaritam niya po, Diyos, agpatulong ka kanya. Diba? Dingding ganatay ni Apo Diyos. Apo Diyos, sa mami nga nailangitan, thank you ti mensahim nga nangugmit at tangamalem. Pudno launay, Apo Diyos, nga dapay ti planong kanyami, at dapay ti mission mi, Apo, di ti rabaw ti daga, hanlang tanog basa, ag trabaho, ag income, at gumatang ti anyaman, nga masapol mi, no diket di, kayat mi mo't iti suruten, di iti pagayatam, ti biyag mi, di sharing Jesus, the love of Jesus Christ to other people. Bendisyon ang digiting anak mo, anyamang in kararagdan at ti Apo, iti trono ti parabor mo, tulungan ti panagbasa da, pamilyada, pagkasapulan da, uray pa digiti struggles da Apo, kaya tulungan mi suda, taano ma-overcome da, pagbalindan to nga natibker Apo nga Kristyano, makita dan to Apo, ti grace mo, empower mo, ngagtrab-trabaho para kanya da. Sikar ti daydayaw mi, in Jesus' name I pray, Amen. Alright, so God bless you kakabsat. Detay ti nagpatinggan ti servisyo tayo at tangamaleng. Kaya't no, di kita sagsagot tayo nga tayo sin offering. Ay may paay iti trabaho ni Apo Diyos iti kandon. Ngam naawan, an nga kapilitan iti mangtid. Maawatan tayo deta. Ngam na daman kakabsat iti paay tayo. Ay mausar iti trabaho ni Apo Diyos iti kandon ministry tayo Bible Baptist Mission. God bless you. At kikinararag tayo, pag-pray tayo, prayer meeting tayo ito no Webes, 5:30, pinaka-prayer vigil tayo data. Okay, prayer meeting. Thursday, 5:30, that God would bless our concerns for our family, school, and even our country. So, God bless you po. Anton, iyon natang itulod da Jian. Ay, siya latag itulod kin da Jian eh. Sino, sir? PJ Kakwa. Water wall ka niya. PJ ka... Yes, sir. Singalat lamang ito. Sige, sir. Sir, sabay mo na itataman din na, sir. Uy na, manay lang yun. Manay na, sir. Sir, paggamit mo ka. Sir, iiyakan niyo ka. Ano rin? Kita ka lang ito eh. Saan na ito? Nanganak si mama natin this part. Okay, test na. Kailang ko, ano ito? New words. Normal din guys. Siyempre.
Mante. Okay lang kasi nila. Tayo dagas kong tumalo. Okay. Ibigay mo. Hindi ko naman ibigay na kita. Sige, hindi ka nararanda ka. Tumawag sa Manila. So, lumalam na po ako. Pero din. Ingat. Hindi kayo. Ay, si Kaligo din.